Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Castor. Taong 1976, Santa Cruz, Dumalag, Capiz. Bawat isa sa atin ay may mga bagay na kinakatakutan. Mapapisikal na bagay, hayop at kung minsan, mga nilalang na nakikita sa panaginip. Ngunit sa kaso ni Castor, bilang isang taong nabiyayaan ng espesyal na kakayanan, pangkaraniwan sa kanya ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. Isinilang sa angka ng mga manggagamot, namana ni Castor ang kakayanan ng ama na makakita ng mga nilalang. Sa murang edad, namulat na ito sa katotohanang hindi lang tao ang namumuhay sa mundo. Nasa edad 12, nang unang maging katuwang ng ama sa isang eksorsismo, inanyayahan ito ng isang prominenteng tao sa bayan para magbasbas at maglinis ng kanilang bagong gawang tahanan. Castor anak, alam kong ito ang una mong pagsabak sa eksorsismo. Hindi kita pipiliting sumama. Mapanganib ang gagawin natin. Maaari kang mapahamak kung sakaling hindi mo kayanin ang puwersa ng mga elementong naroon. Wika ng ama ni Castor. Natawagin na lang natin sa pangalang Paso. Alam ko naman po yun, tatay. Saka hindi naman nila ako sasaktan. Kadalasan sa mga elementong ganyan, nais makipagkaibigan o maunawaan ng mga mortal. Hindi kasi nila nagagawang makipag-usap sa atin sa normal na pamamaraan eh. Kaya sigurado kong hindi nila ako gagalawin. Tugon ni Castor. Maliban sa kakayanang nakuha sa ama, namana din ito ang katapangan ng ina na nagsisilbi sa militar na mga panahong yun. O siya, kung handa ka na, lumakad na tayo. Inaasahan ni konsehal na naroon tayo bago magtanghalian. Muling wika ng ama. Hindi namang kalayuan mula sa bahay nila ang lugar na pupuntahan, kaya mabilis lang silang nakarating. Ngunit nadismaya si Mang Paso nang makita ang napakadaming tao sa loob ng tahanan. Akmang lalakad na sana ito papunta sa konsehal nang makita niyang nakikipag-usap si Castor sa isang babae. Nakasuot ito ng magarang damit. May hawak-hawak na mamahaling bag. Sa hula ni Mang Paso, ito ang asawa ng konsehal. Ngunit biglang nanlamig ang matanda nang lapitan niya at kausapin ang anak. Anak, hindi ka dapat nakikipag-usap ng basta-basta sa mga tao dito. May mga katungkulan sila sa pamahalaan. Baka kung ano pang masabi nila sa'yo. Wika ni Mang Paso. Alin po, tay? Yung babaeng kausap ko kanina, hindi po siya taga dito. Napadaan lang daw siya kasi nabulabog sila ng mga ingay sa paligid eh. Kaya pakisabihan po si konsehal na huwag patugtugin ng malaking speaker na yun. Tugon ni Castor habang nakaturo sa malaking speaker na nasa sulok ng bakuran. Ilang sandali pa lumapit na sa kanila ang konsehal at nakipag-usap. O Paso, mabuti naman at nakarating na kayo. Alam mo, maswerte ako sa nabili kong lupa. Dahil bukod sa nasa tabi ng daan, napakaganda pa ng tanawin sa likod. Mamaya, malalaman mo ang sinasabi ko. Kung handa na kayo, magsimula na tayo. Wika ng konsehal. Laking gulat naman ni Mang Paso nang biglang sumabat sa usapan si Castor. Manong,
Palabasin niyo po yung lahat ng tao sa loob ng bahay dahil wala pong mangyayari sa mga gagawin namin kung nandyan silang lahat. Wika ni Castor. Tumawa ng malakas ang konsehal dahil ang buong punto ng pagbabasbas na yon para sa kanya ay ipagyabang sa mga tao ang bagong nabiling bahay. Nako, mukhang hindi naman yata pwede yun, iyo. Kasi nandito ang mga taong yan para tignan ang bago kong tahanan. Kaya pasensya na, hindi ko sila maaaring palabasin. Hindi ba, Paso? Wika ng konsehal. Tama po ang sinabi ng bata, konsehal. Hindi po kami makakapagsagawa ng maayos hanggat may mga tao sa loob ng bahay. Kailangan pong walang sino man ang naroon dahil maaari silang mapahamak sa proseso. Tugon ni Mang Paso. Napaisip naman ng konsehal dahil malaking kahihiyan para sa kanya kung papalabasin ang mga taong nasa loob ng tahanan. Kung ganon, pasensya ka na, Paso. Hindi ko na lang itutuloy ang pagpapabasbas sa'yo. Muling wika ng konsehal. Wala pong problema, konsehal. Kung yan po ang pasya ninyo. Mauuna na lang po kami ng anak ko. Tugon ni Mang Paso. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad sa pag-aakalang nakasunod sa kanya si Castor. Ngunit laking gulat nito nang biglang marinig na sumisigaw ang konsehal. Paglingon ni Mang Paso, nakita niyang hinihila nito ang bata papasok ng tahanan. Dali-daling hinabol ng matanda ang dalawa at hinawakan sa kamay ang konsehal. Sandali lang po. Wala naman siguro kayong karapatang tratuhin ng ganyan ng anak ko. Bakit? Ano po ba ang problema? Tanong ni Mang Paso. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng anak mo? Mamamatay ang asawa ko ngayong araw. Dito mismo sa bahay na ito. Tugon ng konsehal. Napataas ang kilay ni Mang Paso. Tinignan si Castor sabay tanong dito. Anak, nakita mo ba talaga ang pangyayari? Magsabi ka ng totoo. Tanong ni Mang Paso. Tumango lamang ang bata sabay turo sa hagdan. Sa hagdan po na yan mangyayari ang lahat. Nakita ko po kung paano siyang gumulong pababa. Binalaan ko si konsehal na wag hayaang lumapit sa hagdan ng asawa niya. Pero nagalit po siya sa akin, tay. Tugon ni Castor. Purong kalokohan ang sinasabi ng batang ito, Paso. Kaya disiplinahin mo. Kung ayaw mong ibang tao ang didisiplina sa kanya. Wika ng konsehal. Naupo si Mang Paso upang pumantay ito kay Castor. Sabay sabing, mawalang galang na, konsehal. Disiplinado po ang anak ko. At sa taglay niyang kakayanan, wala po kong duda. Totoo ang sinasabi niya. Kung ako po sa inyo, konsehal, susundin ko ang sinabi ng anak ko. Sige o, magpapaalam na kami. Wika ni Mang Paso. Matapos magsalita, kagad na ding lumabas ng tahanan si Mang Paso at Castor. Hindi pa man nakakalayo ang mga ito. Nakarinig sila ng sigawan. Nagkagulo ang mga tao. Hindi kasi siya sa akin nakikinig, tay. Ayan tuloy. Wika ng bata. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama. Ilang sandali pa ay hinabol sila ng mga tauhan ng konsehal. Muli silang pinapasok sa tahanan. Inutusan ng konsehal na bugbugin ng matanda. Inakala nilang walang magagawa si Castor. Ngunit habang pinagtutulungan ng mga tauhan ng konsehal si Mang Paso, biglang nabasag ang lahat ng salamin sa tahanan. Sunod-sunod ding nagsipagliparan ang mga kagamitan. Nataranta ang lahat. Dali-daling nagsipulasan.
Maraming nasugatan dahil sa basag na salamin. Ngunit ang pinagtataka ng konsehal, ni isang galos ay walang natamo si Castor. Umiiyak ito. Galit na nakatitig sa kanya. Nang akmang lalapit naman sana. Ngunit bigla itong napaatras na tila may kung anong tumutulak sa kanya. Dito na kinabahan ng konsehal. Maging si Mang Paso. Sinusubukang pakalmahin ang anak. Ngunit wala din itong magawa. Linggid sa kalaman ng karamihan na bukod sa kakayanang makipag-usap sa mga elemento, may malakas na engkantong gabayang binata. Lumalabas lamang ito sa tuwing magagalit o nakakaramdam ng takot si Castor. Biglang kinilabutan ang konsehal. Kagad na tumakbo palabas ng tahanan. Dito palang unti-unting kumalma si Castor at kagad nawala ng malay. Kagad namang binuhat ng ama ang bata upang dalhin pa uwi. Alam ng matanda na hahabulin sila ng konsehal dahil sa kaganapan. Kaya naman napagpasyahan itong sabihin sa asawa ang nangyari. At bilang nagtatrabaho sa gobyerno, nagawa nitong magpadala ng ilang mga kasamahan sa militar upang bantayan ang kaligtasan ng mag-ama. Ngunit sa pagdaan ng panahon, hindi na nanggulo pa ang konsehal na tila kinalimutan na lamang ang lahat ng nangyari. Ngunit naging usap-usapan ang kakayanan ni Castor, dahilan para maging bantog ito sa kanilang bayan na may alagang demonyo. Marami ang umiwas sa bata dahil nang tumuntong ito ng kolehiyo. Ilang paaralan din ang pinasukan ni Castor sa kanilang probinsya. Ngunit ni isa ay walang tumanggap sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang mga magulang na ipadala siya sa Maynila upang mag-aral. Sa pag-aakala magiging maayos ang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, lalo pang lumala ang sitwasyon. Pumasok si Castor sa isang sikat at lumang universidad sa siyudad ng Maynila. Nakakilala ito ng ilang kabataang may interes sa kababalaghan. Hindi pinahalata ng binata ang kakayanan dahil alam niyang ito ang pagmumula ng malaking kaguluhan. Ngunit tila kusang sinasadya ng panahon na unti-unti itong madiskubre ng mga naging kaibigan. Isang bakasyon, nagkayayaan ang mga itong magpunta sa isang sikat na paliguan sa probinsya ng Rizal. Kasalukuyang naghahanda ng makakain ng grupo nang mapansin ni Castor. Tila may nalulunod sa ilog. Bahagi ito ng napakalaking dam sa lugar, kaya medyo malalim ang parting yun. Iniwan ni Castor ang ginagawa. Dali-daling tumalon sa tubig. Nagtaka naman ang mga kaibigan dahil wala naman silang nakita o narinig. Umahon si Castor. Laking gulat na mga ito nang mapansin na isang batang walang malay ang hila-hila ng binata papunta sa pangpang. Ngunit nang makaahon si Castor, biglang kinilabutan ang lahat. Dahil ang hawak-hawak nito, hindi na damit ng bata kundi walang lamang sako. Uy, anong nangyari pare? Nasaan yung bata? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Castor. Natawagin na lang natin sa pangalang Romeo. Hindi naman nagsalita ang binata. Ngunit sa isip-isip nito, alam niyang pinaglalaruan sila ng mga nilalang na nakatira doon. Hindi nawala sa isip ng mga ito ang pangyayari. Hanggang kinagabihan na, habang masayang nag-iinuman, sinaway ni Castor ang mga kaibigang huwag masyadong mag-ingay. Mga pare, pakibabaan nyo lang yung mga boses ninyo ha. Maaari tayong makagambala sa mga nakatira dito sa paligid eh. Wika ng binata. Dahil medyo lasing na ang mga kasamahan,
Binaliwala ng mga ito ang habili ni Castor. Kinabukasan, habang naghahanda sa pag-uwi, ininda ng isa sa mga kasama ang kanyang lalamunan. Ayon sa isa nilang kaibigan, hindi makapagsalita na tila may kung anong bumabara dito. Medyo malayo pa sa bayan ang kinaroroonan nila. Pahirapan din ang pagpunta doon dahil iisang jeep lang ang buwabiyahe paakyat at pababa ng lugar. Sinubukan ng mga kasamang humingi ng tulong mula sa mga lokal. Itinuro sila ng mga ito sa isang albularyo. Dito na natakot si Castor na baka malaman ng mga kaibigan ang sikreto. Ngunit gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi ang hingin ang tulong nito. Bilisan niyo, baka sakaling matulungan siya ng sinasabi nilang albularyo. Wika ng binata. Dali-dali nila itong inalalayan papunta sa tahanan ng manggagamot. Hindi naman ito gaanong kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Pagkarating sa lugar, kagad silang sinalubong ng napakadaming kambing. Nakita nilang nakaupo ang isang matanda habang nagkakape. Kilala ang matandang ito sa alias na Kupeng. Walang nakakaalam ng totoong pangalan dahil masyadong masikreto at hindi gaanong nakikisalamuha sa mga tao sa paligid. Ang alam lamang ng mga kapitbahay, mahusay itong manggagamot. Kanina ko pa kayo hinihintay. Bakit ngayon nyo lang yan dinala dito? Wika ni Mang Kupeng. Nagulat ang pangkat sa sinabi ng matanda, kaya hindi napigilan ni Castor ang magtanong na siya nitong pinakamalaking pagkakamali. Manong, paano po ninyong nalaman? Wala naman po kaming ibang pinagsabihan tungkol dito. Tanong ng binata. Mula sa mga kaibigan mo. At ikaw, hindi ba anak ka ng isang manggagamot? Hindi mo ba namana sa iyong ama ang kakayanan niya? At kailangan niyo pang hingi ng tulong ko? Tugon ng matanda. Biglang nanlamig si Castor. Napatingin sa mga kasamahan. Wala namang naging ekspresyon ang mga ito. Kaya nakahinga ng maluwag si Castor sa pag-aakalang hindi na ito papansinin ng mga kaibigan. Ngunit habang ginagamot ni Mang Kupeng ang kaibigan, lumapit si Romeo sa binata at nagsimulang mag-usisa. Pare, matanong ko lang. Totoo ba yung sinabi ng matanda na anak ka ng kilalang albularyo? Kasi hindi naman siguro niya sasabihin ng bagay na yon nang walang basihan, di ba? Tanong ni Romeo. Naku pare, wag mo nang pasinin yung sinabi niya. Nagkamali lang siguro si Mang Kupeng. Tugon ng binata. Ngunit naging mapilit ang kaibigan. Naku pare, alam mo naman kung ano ang kinahihiligan ko eh. Sa akin ka pa talaga magsisinungaling? Wala namang problema kung aaminin mo sa akin. Isa ba, matagal ko na ding napapansin sa'yo talagang kakaiba ang mga kilos mo eh. Kagaya na lang ng pagliligtas mo doon sa bata. Muling wika ni Romeo. Ngunit patuloy pa ding tumatanggi si Castor sa pag-aakalang matatakasan ang mausisang mga mata ng kaibigan. Namalikmata nga lang ako siguro kahapon. Di ba? Nakita nyo din naman na sako lang yung dala ko nung umahon ako eh. Tugon ni Castor. Oo nga eh. Sabay-sabay pa tayong lahat na malikmata. Castor naman, alam kong may kakaiba kang kakayanan. Hindi nga lang kasing lakas ng sa amin pero alam ko kagaya namin. Bukas din ang kamalayan mo tungkol sa mga elemento. Hindi ka naman sasama sa grupo namin kung mali ang akala ko sa'yo, di ba? Muling wika ni Romeo. Ay naku pare, basta sinasabi ko sa'yo ha, wala akong ganun.
Baka tapos na si Mang Kupeng oh. Paglilihis ng binata sa usapan. Kagad na silang pumasok sa loob ng kubo. Saktong patapos na ang matanda. Nagbibili na lamang ito ng mga dapat gawin para tuluyang gumaling ang lalamunan ng kaibigan at hindi na ito bumalik pa. Matapos kausapin ang pasyente, ibinaling ng matanda ang atensyon kay Castor. Ikaw, iho. Alam mo sa sarili mong may magagawa ka. Bakit hindi mo tinulungan ang kaibigan mo? Ano bang kinakatakot mo, Castor? Tanong ni Mang Kupeng. Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil hindi naman nagpakilala ang binata. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi lang ako nakakaramdam noon. Ayan, isang batikang albularyo ang makakapagpatunay. 2 taon na tayo magkakasama sa grupo. Pero wala ni isa sa amin ang nakatuklas ng totoong kakayanan mo, pare. Kaya siguro naman, hindi mo na itatago sa amin no? Wika ni Romeo. Sa pagkakataong yon, wala nang nagawa si Castor kundi aminin ang totoo. Oo, tama po kayo. Anak nga po ako ng kilalang manggagamot sa Capiz. Anak ako ni Paso. Pinili kong itago ang totoo dahil sa mapait na karanasan. Ayoko nang makasakit ulit ng tao. Tugon ng binata. Hindi kita masisisi. Pero hindi habang buhay. Pwede mong itago ang kakayanang yan. May pagkakataong kakailanganin mo itong ilabas para makatulong sa iba. Ito naman ang totoong dahilan kung bakit pinagkaloob sa iyo ang biyayang yan, di ba? Wika ni Mang Kupeng. Hindi ko din po alam eh. Pero nag-iingat lang po ako na hindi na maulit ang nakaraan. Kamuntikang masira ang buhay ko dahil sa pangyayaring yun. Kaya pinili ko na lang wag sundan ng yapak ni tatay. Tugon ng binata. Matapos makipag-usap, kagad na ding nagpaalam ang mga ito para umuwi. Ngunit bago pa man makaalis ang binata, muli itong binalaan. Maaaring ito na ang huli nating pagkikita. Kaya lulubos-lubusin ko na ang pagkakataon. Muli kong sasabihin sa iyo, iyo. Ipinagkaloob ng Diyos ang biyayang yan para magamit sa kabutihan, hindi para itago. Darating ang pagkakataon na tadhana mismo ang tatawag sa iyo para gampanan ang nakalaan mong tungkulin. Sana lang wag mo itong sayangin. Muling wika ni Mang Kupeng. Matapos ay kagad ding pumasok sa tahanan. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Castor, papunta sa mga kaibigan. Bago tuluyang umuwi, binalikan nila ang lugar. Humingi ng tawad sa mga nilalang na nagambala, kagaya ng sinabi ni Mang Kupeng. Matapos ay kagad din silang nagbiyahe pabalik ng Maynila. Ilang araw ang nakalipas. Muling nagkita-kita ang magkakaibigan. Laking pasasalamat ni Castor dahil gumaling ang isa sa kanilang napaglaruan ng engkanto. Mabuti na lang talaga at naagapan ako. Akala ko mamamatay na ako eh. Wika ng kaibigan ni Castor. Tatawagin na lang natin sa pangalang Ian. Ikaw naman kasi. Sinabi ko na sa inyo na babaan ng mga boses. Hindi pa din kayo nakinig. Magsilbi sana ng aral sa inyo yung nangyari Tugon ni Castor. O ngayong magaling ka na. Saan naman ang balak natin ngayong Semana Santa? Tanong ni Romeo sa magkakaibigan. Ito ang pinakamahilig sa gala. Kadalasang nagpaplano ng lakad ng grupo.
Alam mo Romeo, gusto ko munang manahimik sa bahay. Umiitim na ako kakagala eh. Pero kayo, kung gusto niyong pumunta kung saan, hindi ko kayo pipigilan. Tugon ni Castor. Ngunit tila nabago ang desisyon nito nang magsalita si Ian. Bala ko sanang pumunta doon sa probinsya ng lolo ko sa Laguna. Marami daw kasing nangyayaring kababalagan doon eh. Gusto ko lang maranasan. Malay mo, nakapagdokumento tayo ng lehitimong misteryo, di ba? Wika ni Ian. Biglang napalingon si Castor. At sa hindi maipaliwanag na dahilan pumayag ito sa sinabi ng kaibigan. Ayos ah. Mukhang maganda nga yung sinabi mo Ian. Ano Romeo, sasama ka ba? Tugon ni Castor. May magagawa pa ako. Kaya lang nga namang lubakad akong mag-isa. Sasama na lang din ako. Sasabihan ko na din yung iba pa natin mga kasama sa grupo. Baka may interesado sa kanila eh. Mas marami, mas masaya. Wika ni Romeo. Matapos ang pagpaplano ng lakad, kagad nang umalis ang pangkat. Ngunit walang ibang sumama bukod sa kanila. Ayos lang yan. Mas nagkakasundo naman tayong tatlo eh. Mamaya may mga kontra pa sa gagawin natin doon. Oo nga naman. O ano pang inaantay natin? Tara na! Pero sandali lang mga pare ah. Bakit hindi muna natin sila antayin? Malay nyo may magbago pa ang isip. Sa pagkakakilala ko sa mga tropa natin, umuo lang ang mga yan eh. Pero wala din. Hindi rin nagpapakita. Kaya hayaan mo na. Kung sumunod man sila, edi susunod. Nag-iwan naman ako ng direksyon sa mga yun eh. Pag-uusap ng grupo. Habang nasa bus, pinagmamasdan ni Castor ang paligid. Naalala nito ang kinalakhang bayan. Maging ang ama. Matagal na din akong hindi umuwi sa amin. Kumusta na kaya si tatay? Wika ng binata. Bakit pare? Hindi na ba kayo nagkakausap? Pagtatatlong taong ka na din dito sa Maynila. Tugon ni Romeo. Sumusulat naman sila. Pero iba pa din yung makikita mo sila at makakausap ng harapan eh. Wala akong magagawa. Kailangan magtapos ng kolehiyo eh. Kaya magtitiis na lang muna ako. Muling wika ni Castor. O bakit naalala mo na naman ang mga magulang mo pare? Sa bagay, hindi naman kita masisisi. Matagal ka na ding hindi nakakauwi sa inyo eh. Oh, maganda na kayo ah. Bababa na tayo. Wika naman ni Ian. Nagulat ang dalawa. Dahil hindi nila namalayang nakarating na pala sila sa probinsya ng Laguna. Mula sa terminal ng bus, kailangan nilang sumakay ng tricycle. Dumaan ang mga ito sa malawak na palayan bago marating ang mismong baryo ni Ian. Hindi pa gaanong kadami ang tao sa lugar, kaya kakaunti pa lamang ang mga bahay. Nasa gawing dulo ng baryo ang tahanan nila Ian at kailangan mo maglakad sa pilapil bago makarating sa lugar. Sa daanan pa lamang ay iba na ang nararamdaman ni Castor. May mga nakikita na din itong nilalang na nakatago sa mga punong nakapaligid. Panay ang hinto ng binata para batiin ang mga ito. Bagay na hindi naman nabago kina Ian at Romeo. Ano pare, naniniwala ka na? Marami sila dito. Kasi hindi sila nagagambala eh. Antayin mo makarating tayo sa bahay ng lolo ko. May ipapakita ako sa'yo. Wika ni Ian habang nakaakbay kay Castor. Pagkarating sa tahanan, natuwa ang binata dahil napakadaming manok ang nagkalat sa bakuran.
Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga ito habang nagsasaboy ng palay. Kakaibang gaan ng pakiramdam ang naramdaman ng binata. Taliwas sa pakiramdam kanina habang papasok sila sa bakuran ng lolo ni Ian. Tara pare, ipapakilala ko kayo kay lolo. Siya na lang pala mag-isang nakatira dito. Dahil yung mga pinsang ko, may kanya-kanya ng pamilya eh. Pero pasensya na kayo ha, hindi na gaanong nakakarinig si lolo. Mahigit 80 na kasi siya eh. Muling wika ni Ian. Naglakad ito palapit sa matanda at kinlabit. Bigla namang napalingon ang matanda at hinampas ng hawak na bulso ang binata. Aray ko naman lo. Ako po ito si Ian. Kasama ko pala yung mga kaibigan kong sina Castor at Romeo. Wika ng binata habang nagmamano sa matanda. Aba, mabuti naman at nakapasyal ka. Kamusta na ang mga magulang mo sa Maynila? Tanong ni Lolo Minggoy. Maayos naman po sila lolo. Siya nga po pala, may mga pasalubong ako para sa inyo lo. Tugon ni Ian. O siya, ayain mo munang pumasok yung 3 mong kaibigan para makakain ng merienda. Wika ni Lolo Minggoy. Nagtaka si Ian sa sinabi ng matanda. Dahil ang alam niya, 3 lamang silang nagpunta sa lugar. Lo, 2 lang po ang kasama ko. Ayun o, sina Castor at Romeo. Muling wika ng binata. Ngunit talagang pinagpipilita ni Lolo Minggoy na 3 ang nakikita nitong kasama ng apo. Hindi pa ako bulag no. Kung 2 lang ang kasama mo, sino yung malaking taong nasa tabi nung lalaking mahaba ang buhok? Tanong na matanda. Ang tinutukoy nito ay si Castor. Alam ng binata na ang nakikita ni Lolo Minggoy walang iba kundi ang gabay ni Castor. Hindi na nakipagtalo pa si Ian sa takot na magalit ang matanda. Sa halip nilihis nito ang usapan. Siya nga po pala, ito po yung pasalubong ni tatay oh. Binilhan kanila ng bagong damit at pantalon kasi puro luma na daw yung mga gamit mo eh. Wika ni Ian. Natuwa naman ang matanda sa dala nito. Habang kumakain, hindi naaalis ang tingin ni Castor sa matanda. May kung ano itong nararamdaman, ngunit hindi niya matukoy. Kinagabihan, habang nakatambay sa labas ng bahay, pinag-usapan nila Castor ang sinabi ng matanda. Malamang, nakikita ng lolo mo yung mga engkantong sumusunod sa akin. May lahi ba kayong manggagamot o babaylan? Tanong ni Castor. Wala pare. Yun nga din ang pinagtataka ko eh. Kasi hindi naman talaga nakakakita si lolo ng mga engkanto. Nagulat na nga lang ako eh. Nang sabihin niya kanina na may nakatayong lalaki sa tabi mo. Tugon ni Ian. Hayaan mo pare. Bukas kakausapin ko siya kung ano ba talaga yung nakikita niya. Siya nga pala, nasabi mo kanina sa akin na may papakita ka. Ano ba yun? Ay oo nga pala. Tamang tama. Tara sa likod ng bahay. Naroon yung sinasabi ko sa iyo eh. Tugon ni Ian. Naglakad ang mga ito papunta sa masukal na likod bahay ni Lolo Minggoy. Punong-puno ng malalaking puno ng mangga ang lugar. Napakadilim na mga sandaling yun. Dahil hindi nakapagdala ng kahit anong pang-ilaw ang 3. Ngunit para kay Castor, wala itong problema. Dahil nakikita niya ang enerhiyang lumalabas sa mga buhay na bagay. Kagaya ng puno at mga damo. At ito ang nagsisilbi niyang liwanag.
Biglang huminto sa paglalakad si Ian. Sinabihan ang mga kasamahang mag-antay sandali. Biglang nanlaki ang mga mata ni Romeo. Dahil unti-unting nagtitipon ang mga alitaptap sa paligid ng iisang puno. Nandito na sila. Alam niyo ba mga pare, nung bata pa ako tuwing gabi, lalo pagkabilugan ng buwan, nagpupunta ako dito para lang panoorin yung mga alitaptap. Wika ni Ian. Ngunit iba ang nakikita ni Castor. Hindi lang mga alitaptap ang namamahay sa lugar na ito. Kung nakikita nyo lang yung mga nakikita ko, lalo ka pang hahanga sa ganda ng lugar na to. Tugon ni Castor. Dali-daling kumuha ng masusulatan si Romeo. Pinilit ang kaibigang ikwento kung ano ang nakikita nito. Hindi naman tumanggi si Castor. Dahil ito lang ang alam niyang paraan para maibahagi sa mga kaibigan ang kagandahan ng mundo sa paningin. Ayon sa binata, punong-puno ng makukulay na liwanag ang kakawian. May mga nilalang na tahimik na naglalakad. May mga maliliit na lambanang lumilipad. Nagsasaboy na mga pulbos sa itaas ng puno. Para sa binata, ito ay kakaibang mundo na nakatago sa paningin ng mga tao. Ngunit para kay Castor, pangkaraniwan lamang ang tanawing ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpasya na ang tatlong magpahinga. Kinabukasan balak na mga itong mag-ikot sa mga kamag-anak ni Ian at makipagkamustahan. Hindi akalain ni Castor na dito magaganap ang sinasabi sa kanya ni Mang Kupeng. Maagang nagising ang grupo at habang nagkakape, tinutulungan nila sa gawaing bahay si Lolo Minggoy. Si Castor ang nagpapakain sa mga manok, samantalang sina Ian naman at Romeo naghahakot ng mga sinibak na kahoy. Matapos ang lahat ng gawain, nagpasya na ang mga itong umalis. Una nilang pinuntahan ang tiyahin ni Ian na nakatira malapit sa sapa. Alam na nitong darating sila, kaya naman naghanda ng tanghalian ang matanda. Pagkarating doon, sinalubong ng kakaibang kilabot si Castor, dahilan para mapahinto ito sa paglalakad. Castor, anong problema pare? Bakit ka biglang tumigil? Tanong ni Romeo. Ngunit hindi ito pinansin ni Castor. Sa halip nilingon nito si Ian at natanong. Ian, sabihin mo nga sa akin, may sakit ba ang tiyahin mo? Tanong ni Castor. Napailing si Ian dahil wala naman itong natatandaang sinabing may sakit ang tiyahin. Bakit pare? Ano bang nakikita mo? Tugon ng binata. Huwag ka sanang magagalit pare ha. Pero parang ngayon yata yung araw ng pagdating ng sundo ng tiyahin mo pare. Wika ni Castor. Nanlaki ang mga mata ni Ian at Romeo nang marinig ang sinabi ni Castor. Gagi pare, huwag kang magbiro ng ganyan. Wika ni Romeo. Hindi ako nagbibiro, Romeo. Bigla kong nakita yung mangyayari sa tiyahin mo. Pasensya na ulit, Ian. Sinasabi ko lang ang totoo. Tugon ni Castor. Kung totoo man yan pare, may magagawa ba tayo para pigilan yun? Tanong ni Ian habang nakatingin sa tiyahin na kumakaway sa kanila. Ito ang nagsilbing pangalawang ina nang umalis ito papuntang Maynila. Hindi ko alam pare. Titignan ko kung anong magagawa ko. Pero ayoko magbigay ng positibong pag-asa. Tugon ni Castor. Marahang naglakad ang tatlo papunta sa tahanan.
Niyakap ni Ian ang tiyahin. Laking gulat na matanda dahil umiiyak ito. O Ian, bakit ka naman umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka? Dahil nakauwi ka na rin dito sa wakas. Wika ni Aling Dolores. Masaya po ako, tiya. Pero hindi ko akalaing ganito lang kaiksi ang muli nating pagkikita eh. Tugon ni Ian. Ay, huwag kang magsasalita ng ganyan, Ian. Matagal pa tayong magkakasama. Ilang taon na lang naman. Tapos ka na sa pag-aaral. Makakabalik ka na din dito sa baryo natin. Muling wika ng matanda. Tama. Tama po kayo, tiya. Pasensya na po kayo ha. Namiss ko po kasi kayo ng sobra eh. Tugon ni Ian. Nakikinig lamang si Castor sa usapan ng magtiyahin. Ngunit tila pinipiga ang dibdib. Ramdam nito ang sakit at kalungkutang nararamdaman nito. Habang nag-uusap ang magtiyahin, nag-iisip ng paraan si Castor kung paanong maaalis ang mga pangitain sa matanda. Hanggang sa wala na itong ibang pagpipilian, sinubukan niyang kausapin ang mga nilalang na sumusunod sa kanya. Kinagabihan, pagka-uwi sa tahanan ni Lolo Minggoy, dali-dali itong pumunta sa likod bahay. Nilapitan nito ang pinakamalaking puno at sinubukang kausapin ang mga nilalang na naroon. Alam kong matagal na panahong hindi ako kumonekta sa inyo. Pero sa pagkakataong to, kakapalan ko ang mukha ko. Kung talagang pagtulong ang pakay ninyo, may isang bagay akong gustong hilingin. Wika ni Castor. Sabay hawak sa malaking puno. Habang ginagawa niya ito, unti-unting nagtitipon ang mga alitaptap sa mga sanga. Naglabasan na din ang mga nilalang at pinalibutan ng mga ito ang punong sinasandala ni Castor. Isa-isang lumalapit ang mga nilalang sa binata. May humahaplos sa muka, habang ang ilan naman lumilingkis paikot sa kanyang katawan. Ilang minuto ding nagtagal ang mga nilalang. Matapos ay isa-isa silang naglaho. Ituturing kong magandang signos ang ginawa ninyo. Maraming salamat mga kaibigan. Muling wika ng binata. Dali-dali itong bumalik sa tahanan ni Lolo Minggoy. Nadatnan nito sina Ian at Romeo na nag-uusap. Dali-dali nitong inaya ang kaibigang bumalik sa tahanan ng tiyahin. Pero pare, 10 oras na ng gabi ah. Paniguradong tulog na yung mga tao doon. Wika ni Ian. Basta pare, sundin mo na lang ang sinasabi ko kung gusto mo pang iligtas ang tiyahin mo. Tugon ni Castor. Wala nang nagawa si Ian kundi ang sundin ang sinabi ng kaibigan. Dali-dali itong kumuha ng sulo at nagpaalam kay Lolo Minggoy. Para mabilis na makarating sa lugar, pinili ng 3 dumaan sa palayan. Sakto at walang nakatanim na mga sandaling yon, dahil hindi pa nagpapasok ng tubig ang irigasyon. Pagkarating sa tahanan ng tiyahin, nadatnan nila ang napakadaming tao. Biglang kinabahan si Ian. Dali-daling pumasok sa tahanan ng matanda. Anong nangyayari dito? Asan si Tia Dolores? Tanong ng binata. Kagad namang itinuro ng mga pinsan ang matanda sa silid. Walang pag-aalinlangan pumasok sina Ian at Castor. Samantalang si Romeo naman nagpaiwan sa labas ng pinto para siguruhing walang ibang makakapasok. Anong ginagawa niyo dito, Ian? Gabing-gabi na ha.
Bakit hindi pa kayo nagpapahinga ng mga kaibigan mo? Tanong ni Aling Dolores habang hawak-hawak ang kamay ng binata. Hindi pa naman po kami inaantok, tiya. Saka naparito kami dahil sa isang mahalagang bagay. Pasensya na po pero hindi ko papayagang mawala kayo nang hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Tugon ni Ian. Sabay tingin kay Castor na nooy nakatitig lamang sa mga nilalang na nakapalibot sa higaan ni Aling Dolores. Hindi pa po ito ang tamang panahon para umalis ka, Aling Dolores. Marami pa po kayong kailangang gawin. Alam ko pong nakakapagod ang buhay. Pero pasensya na, mukhang kailangan pa ninyong magtiis ng kaunti. Wika ni Castor. Sabay kumpas ng kamay na parang may kung anong itinataboy. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito ang isang nilalang na nakatalukbong ng itim. May dalang karit sa kanan at timbangan naman sa kaliwang kamay. At sino ka para itakda ang buhay at kamatayan ng isang tao? Hindi mo dapat pinapakialaman ang tadhana ng isang tao. Wika ng nilalang. Alam ng binatang si kamatayan ang kanyang kaharap na mga sandaling yon. Ngunit walang naramdamang takot si Castor. Pangkaraniwang anak lang po ako ng isang manggagamot. Pero pinagkalooban ako ng Diyos ng kakaibang kakayanang baguhin ang tadhana ng tao kung gugustuhin ko. Alam kong malaking pagkakamali ang ginagawa ko. Pero pasensya na. Hindi ko din pwedeng isantabi ang regalo ng Diyos sa akin. Kaya pakiusap, umalis ka na. Dahil sinasabi ko sa iyo ngayon, kamatayan, hindi pa ito ang takdang oras ng pagsundo mo kay Aling Dolores. Tugon ni Castor. Nang lingunin nito ang mga kaibigan, napansin nitong wala ni isa sa kanila ang kumikilos na parang biglang huminto ang oras sa lugar na yon. Ibang klase ang katapangan mo, bata. At bakit ko naman susundin ang sinasabi mo? May sapat ka bang batayan para gawin to? Tanong ni kamatayan. Oo, meron. Ang mga taong may iwan ng babaeng to, hindi sila handa sa mga mangyayari. At hindi rin ako makakapayag na sunduin mo lang siya kung kailan mo naisin. Kahit pa umabot sa puntong makipaglaban ako sa'yo, gagawin ko. Tugon ng binata. Biglang tumawa ng malakas si kamatayan. Unti-unti itong naglaho. Ngunit bago pa man ito tuluyang mawala, muli itong nagsalita. Hahayaan kitang manalo ngayon. Pero sa susunod na gawin mo pa ito, pasensyahan na lang tayo. Dahil pati ikaw, isasama ko. Muling wika ni kamatayan bago ito tuluyang naglaho. Maging ang mga nilalang na nakapalibot sa higaan ng matanda, isa-isa na ding nagsipulasan. Nagbalik na din sa dati ang lahat. Laking gulat ni Ian nang biglang bumangon si Aling Dolores na parang walang nangyari. Ano bang nangyayari? Bakit para kang namatayan, Ian? Loko kang bata ka. Iniiyakan mo na ako, buhay pa nga ako, Wika ni Aling Dolores. Wala po, tiya. Masaya lang po ako kasi makakasama pa kita ng matagal. Tugon ng binata. Laking gulat ng mga taong naroon sa nangyari. Ang alam ng mga ito, talagang matutuluyan na si Aling Dolores ng gabing yon.
Bagaman hindi maipaliwanag ang mga pangyayari, pinili na lamang ng mga kaanak ni Ian na maging masaya at ituring itong isang himala. Salamat pare. Alam ko may magagawa ka. At sasabihin ko sa'yo, wala akong duda na kaya mong tuparin yung kahilingan ko para kay Tia Dolores. Pasasalamat ni Ian. Wala yun pare. Ginawa ko lang naman yung nararapat eh. Isa pa, napag-isip-isip ko kasi yung sinabi ni Mang Kuping doon sa Maywawa eh. Hindi ko pwedeng ipagkait sa iba ang kakayanan kong makatulong. Tugon ni Castor. Ayoko sanang putulin yung pagsasaya ninyo no? Pero paniguradong kakalat dito sa baryo ang nangyari. Kaya bago pa man tayo dagsain ng tao, bumalik na tayo ng Maynila. Wika ni Romeo. Ikinagulat nito ang naging tugon ni Castor. Hayaan mo lang silang dumating. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ko pwedeng ipagkait sa iba ang kakayanan kong tumulong. Saka kung dati, ginakatakutan ko ang ganitong pangyayari. Ngayon, hindi na. Lalo pa nung makita ko kung gaano kasaya si Ian. Kaya kung kaya kong ibigay ang kasiyahang yun sa isang tao, bakit hindi ko gagawin para sa lahat? Wika ni Castor. Napailing na lamang si Romeo dahil alam nito kung gaano kalaking sakripisyo ang kailangang gawin ng kaibigan para magampanan ang sinasabing tungkulin. Malaking responsibilidad yan pare. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa nakararami. Ang tanong ko sa'yo, handa ka bang yakapin ito ng buong buo? Tanong ni Romeo. Wala naman sa atin ang ipapanganak na handa pare. Ang kailangan natin sa buhay para makapagpatuloy, umalampasan ng kahit anong pagsubok, determinasyon, at pagmamahal sa ginagawa. Kung mahal mo ang ginagawa mo, wala kang rason para hindi maging handa. Muling tugon ng binata. Kagad namang nagpahinga ang mga ito pagkarating sa tahanan ni Lolo Minggoy. Kinabukasan habang nagkakape, isa-isang nagsidatingan ang mga tao. Noong una ay nag-uusyoso at nagtatanong lamang ang mga ito tungkol sa nangyari kay Aling Dolores. Ngunit kalaunan, unti-unti nang nagdatingan ang may mga karamdaman. O Romeo, nagkatotoo nga yung sinabi mo kagabi. Tara, tulungan mo kong ilabas yung mahabang bangko para may maupuan yung mga bisita natin. Wika ni Ian. Naging daan ang kaganapan sa bahay ni Aling Dolores para tuluyang magampanan ni Castor ang kanyang tungkulin. Maraming taga-baryo ang nagpunta sa kanya upang magpatingin. Ang ilan sa mga ito ay kritikal na ang mga sakit mula sa mga elementong hindi nakikita at dahil na din sa kakulangan ng kaalaman, nauwi na sa pisikal na karamdaman. Ginamot ni Castor ang mga ito. Sinabihan ang bawat pasyente na wag munang ipagsasabi ang nangyari dahil kailangan pa nilang bumalik ng Maynila para tapusin ang pag-aaral. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito natupad. Alam din naman ng binatang ganito ang mangyayari, kaya naman kagad itong sumulat sa mga magulang na hindi na lang ipagpapatuloy ang pag-aaral at niyakap na nito ng ganap ang pagiging manggagamot. Noong una nagalit ang ina ni Castor dahil alam nitong walang magiging magandang kinabukasan ang binata sa panggagamot. Ngunit kalaunan, natanggap din ito ang katotohanang nasa dugo ng binata ang pagiging isang albularyo at may tungkulin na dapat gampanan. Itinuloy ni Castor ang panggagamot hanggang sa lumaghanap sa buong probinsya ng Laguna ang ginawa. Dahil dito,
Hindi lang karamdamang pisikal ang nalulunasan ng binata, maging ang pinakamalalang manifestasyon ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Nagagawa na din niyang lunasan. Isa na nga dito ang dalagang mula sa probinsya ng Isabela. Lantang gulay na ito nang dinala sa kanya. Ayon sa mga magulang, pinatingin na nila ito sa mga albularyo at naikot na ang buong Ilocos. Ngunit wala sino man ang nakapagpagaling. Ayon din sa mga kaanak ng pasyente, may manliligaw itong dayuhan. Ngunit hindi tinanggap ng dalaga ang pag-ibig nito. Nasakta ng dayuhang yon at bigla na lang hindi nagpakita sa kanilang lugar. Ilang araw matapos ang pangyayari, bigla na lamang nagkasakit ang dalaga. At simula nun, hindi na nito maikilos ang katawan hanggang sa inabot ng mahigit 1 taon. Nasa milyon na din ang nagastos ng pamilya nito. Ngunit hindi nagawang gamutin ng pera ang karamdaman ng dalaga. Noong una, inakala nilang mambabarang o mangkukulam ang may gawa nun. Ngunit nang tignan ito ni Castor, napagtanto na ang sinabing dayuhan hindi tao, kundi isang mataas na uri ng engkantong kung tawagin ay dalakit nun. Normal itong ginagawa ng mga dalakit nun, lalo na pag napusuan nila ang isang babae. Sa oras na hindi nila tanggapin ang pag-ibig nito, binibigyan nila ng sakit ang dalaga para hindi mapakinabangan ng iba. May mga kaso pa nga pong nasisiraan ng bait ang mga biktima nila eh. At sana hindi na umabot sa ganoong punto ang anak ninyo. Wika ni Castor. Kaagad nitong sinimula ng panggagamot. Muli nitong tinawag ang mga elemento sa paligid upang humingi ng tulong. Habang sinusuri, muling nakita ng binata ang itim na nilalang na nagpakita sa tahanan ni Aling Dolores. Huwag mong sabihing ipagkakait mo din sa'kin ang isang ito. Wala na siyang pag-asang mabuhay. Kaya pakawalan mo na ang kanyang kaluluwa. Wika ng elemento. Umalis ka nga dito dahil hindi pa oras para sunduin mo ang dalagang to. Tugon ni Castor. Gusto mo bang makipagpustahan sa'kin, albularyo? Hindi biro ang pinapasok mong gulo. Nakikipaglaro ka sa balanse ng mundo. Bakit ako makikipagpustahan sa'yo? Kung alam ko namang mananalo ko. Isa pa, naitaboy na kita ng 1 beses at kaya kong uling gawin yon. Tignan natin. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Sa oras na hindi mo magawang pagalingin ang babaeng ito, isasama ko na ang kaluluwa mo sa pagsundo. At sa oras namang mapagaling ko ang pasyente ko, hinding-hindi ka na magpapakita sa mundong ito at iiwanan mo sa akin ang karit mo. Ano? Payag ka? Pag-uusap ng dalawa. Biglang natigilan ang kamatayan sa sinabi ni Castor. Bagaman isang mataas na uri ng nilalang, tila bigla itong nakaramdam ng kaba. Kalukuhan ang sinasabi mo. Pero sige, papayag ako. Alam ko din namang wala kang magagawa dahil tao ka lang at may hangganan ang kakayanan mo. Kaya huwag kang masyadong magyabang, binata. Muling wika ni kamatayan bago tuluyang naglaho. Kinausap naman ni Castor ang mga kaibigan bago ituloy ang panggagamot. Ian, Romeo,
Literal ako makikipagsugal kay kamatayan. Kaya ito ang tandaan nyo. Sa oras na may mangyari sa akin, huwag na huwag kayong lalapit o magtatangkang hawakan ako dahil pwede kayong madamay kung sakali. Bili ni Castor. Nauunawaan naman ito ng mga kaibigan. Matapos magbigay ng mga alituntunin sa dalawa, muli itong nagbalik sa paggamot sa pasyente. Sa tulong ng ilang elementong nagpapakita sa binata, nagawa nitong mahuli ang dalakit nung nagbigay ng sakit sa dalaga at naikulong sa katawan nito. Sinimula ng binata ang pagpaparusa habang inuusisa ang nilalang sa kung ano ang totoong nangyari. Hindi naman nagdalawang isip na makipag-usap ang nilalang. Napag-alaman ng binatang nagsisisi din ito sa ginawang pagbibigay ng sakit sa dalaga at nangakong pagagalingin ito. Napangiti si Castor dahil hindi lang nito nagawang pagalingin ang dalaga, kundi nanalo ito sa pustahan nila ni kamatayan. Matapos tanggalin ng dalakit noon ang sakit sa katawan ng dalaga, muling nagpakita si kamatayan. O paano ba yan? Nanalo ko. Siguro naman may isang salita ka, no? Tanong ni Castor. Hindi ko alam kung paano mong nagawa yun. Pero oo, nanalo ka. At may isang salita ako. Kaya heto, kunin mo ang karit ko. Tugon ng nilalang. Ngunit kinagulat nito ang naging sagot ng binata. Itabi mo na yan. Isa pa, alam kong sa oras na hawakan ko ang karit na yan, ako ang sasalo ng tungkulin mo. Sapat nang napatunayan ko sa sarili ko ng 2 beses na kaya kong makipagpatintero sa'yo. Wika ni Castor. Tumawa ng malakas ang elemento. Kagading naglaho. Ilang minuto pa ay nagkamalay na ang dalaga. Nagawa nitong bumangon mula sa kinahihigaan. Lubos ang pasasalamat ng pamilya nito sa ginawa ng binata. At makalipas ang ilang taon, lalo pang dumami ang nagpapagamot kay Castor. Dinadagsa ito ng may sakit mula sa lahat ng sulok ng bansa. Karamihan sa mga ito, mga taong nawalan na ng pag-asa dahil sa kakapusan sa pera. Marami ang tumuligsa sa pamamaraan ni Castor. May ilang nagsasabing nakipagkasundo ito sa demonyo para magkaroon ng ganung kakayanan. Ngunit isang bagay lamang ang palaging sinasabi ng binata sa kanila. Hindi ho ako nakipagkasundo sa demonyo, pero kalaro ko sa patentero ng buhay, si kamatayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.